High-tech na kagamitan at pagbabawas ng trabaho sa mga guro sa public schools ang patuloy na tututukan ng Department of Education. Yan ang ulat ni Harley Valbuena. Patuloy na pag-digitalize ng learning system at pagpapalawak pa ng libreng edukasyon. Ilan lamang ito sa mga direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation address. Ayon sa Department of Education, tama ang sinabi ng Pangulo na dapat makipagtulungan sa pribadong sektor para makapagpatayo pa ng mas maraming silid-aralan. On the average for the last decade or so, we've only been building a maximum of 6,000 classrooms a year. Pagka ginawa natin yung public-private partnerships, siguro in the next 5 to 10 years, we can build around over 100,000 classrooms. At yan ang tinutukoy ng ating mahal na Presidente. Sinabi pa ni Angara na hinahatira na ng gadgets ang nasa 46,000 pampublikong paaralan sa bansa. Kabilang dito ang mga computer, laptops at smart TVs, kakibat ng libreng Wi-Fi at libreng load sa ipinamahaging Bayanihan SIM cards para sa paggamit naman ng makabagong teknolohiya sa edukasyon at pag-aangat ng imahe ng Pilipinas sa international assessments. Isa sa mga rason kung bakit lagpak ko tayo sa mga international assessment exams, unang beses makahawak nung examinee o nung estudyante nung mouse ng computer. Kaya isang oras hindi niya masagot yung mga questions sa tanong. So ngayon, lahat nung kumuha nung PISA exam last year, binigyan po namin ng computers. So walang makakasabi na siya ay hindi marunong gumamit ng computer dun sa computerized exam. Sobrang makakatulong po to kasi po nag-aagawan po yung mga internet ng mga teachers kasi po sabay-sabay po yung paggamit nila. Lalo na po kapag bumabagyo or may mga calamities po na dumadating kapag wala pong classes. Nakakatulong po ito sa amin for our online class. Doon sa mga nahihirapan bumili ng mga gadgets ganon or wala silang pambili kasi nga dahil na rin sa dala ng kahirapan nila, mas mapapadali po or mas marami pa pong mga mabibigyan ng tsansa na mapag-aral ng mabuti at mapagtapos po. Sa pagsusulong naman ng Pangulo sa kahandaan ng senior high school students sa pagtatrabaho, ibinahagi ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na nasa 175,000 na senior high students ang kanila nang na-assess at nabigyan ng national certificates. Meron ho tayong assessment na ginagawa para sa mga senior high school students para meron na ho silang NC2 or NC3 man kung yun ang gusto nila. At makakapili po sila ng iba't ibang klaseng trabaho, iba't ibang klaseng domains ng industry. Sa direktiba naman ng Pangulo na mas bigyang prioridad sa libreng tertiary education, ang mga mag-aaral na miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, sinabi ng Commission on Higher Education na magkakaroon sila ng 20 billion pesos na pondo para sa 2026 upang maisama ang lahat ng kwalipikadong mahigit kalahating milyong mahihirap na college students. Sa ilalim ng Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIFAST Act, ang mga benepisyaryong mag-aaral ay tumatanggap ng 20,000 pesos per academic year para sa state universities and colleges at 27,000 pesos sa private higher educational institutions. Ang mithiin ng ating Pangulo na every single household sa listahanan who belongs to the poorest of the poor ay sana man lang may graduate ng TechVoc or college. Malapit na po tayo doon. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.